Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo magmula po sa ating Holy Spirit, sa ating Divine, kay God. Okay? Para po sa mga bago lang po dito sa channel na to, no, is gusto ko pong ipaalam sa inyo, this is more on spiritual awakening or spiritual journey, and paminsan-minsan po is may lumalabas po na love reading, no? Or minsan choice ko na po yun, pero minsan po depende po sa card na ibababa, no? Lalo po sa oracle cards kung ano po yung gusto nilang ibigay na mensahe po para sa mga collectives. Okay? Now is, syempre, bago po tayo mag-start, kailangan ko po muna magpasalamat ng bonggang-bongga po sa lahat ng mga bagong subscriber natin sa ating YouTube. Gusto ko po magpasalamat sa inyo sa lahat-lahat po ng pagsuporta ninyo sa pagtangkilik ng ating channel. Maraming salamat po. Sa mga still, no, meron po mga pahabol na talaga mga nagme-message. Hindi ko na po i-mention, pero maraming salamat po. God bless you all po. Maraming salamat po sa pagmamahal, sa concerns niyan, sa mga nakakataba ng puso po yung mga messages ninyo. Maraming salamat po. God bless you all. Now, dahil po dyan, no, talaga naman pong lumalaban po ang inyong Angel Whisper 11 para po makapagbigay po ng mensahe sa inyo. Kahit po medyo husky po tayo, again, nandito na po yung bala ko. Yan, may bala na po ako ganyan. And meron pong binigay sa akin ng isa kong, ang aking bilas. Asan na ba yun? Wala. Sarap eh. Ayun, ayan. Diba? Meron po akong ganyan. So marami tayong bala ngayon. So pagka kumati sila lamunan, plak! Ganun lang po yan. Okay? So, syempre, bago pa tayo mag-start, kailangan po muna natin, syempre, mag-pray, maghingi po ng pasasalamat, or maghingi po tayo ng basbas muna kay God. So, kung doon po sa mga naka-resonate, sa huli po nating, huli nating reading, no, it's about sa mga magiging milyonaryo dyan. Naku, kaway-kaway, naku, talaga naman, i-claim nyo po yan. Dahil kung kayo po ay talaga nasa right path, at talagang kayo po ay nasa Diyos Ama, hindi po imposible yung maging milyonaryo kayo or bilyonaryo. Hindi po yan imposible. Dahil lahat po posible kay God. Okay? So now, tayo po ay manalangin po muna para po humingi tayo ng basbas, protection, para po kay magmumula po kay God, no? Para po ako po ay makapagbigay po ng mensahe sa inyo na magmumula po talaga sa kanila. Okay? So gagamit po tayo ng 2 oracles, then isang angel number, meaning or card, tarot, yan, yung mga ganyan. Yan, so gagamit po tayo, hindi ko na po ito nahahawakan eh, no? So, and isa pong tarot. Yan. Okay? So, start na po tayo. Panginoong Diyos Ama sa langit, Jesucristo Ama, ako po ay narito muli sa inyong harapan. Ako po ay humihingi po muli ng inyong napakalakas sa proteksyon, suporta, gabay, para po sa aking pagbabasa ngayon ng tarot and oracle cards, para po ako ay inyo pong bigyan din ng magaganda pong mensahe para po sa akin ng mga collectives. Hindi lang po sa akin mga collectives, even po sa akin mga subscribers, viewers, followers, at sa iba pa po mga nanonood na bago po dito sa channel. Ako po ay nananalangin para po sa pangkalahatan, lalong-lalo na po sa mga subscribers ko, sa mga followers ko, sa mga viewers ko, sa lahat na rin po, na kami po ay bigyan po ninyo ng napakalakas na proteksyon laban po sa atake ng mga kalaban, lalong-lalo na po sa mundo ng espiritual. Ilayo na po kami sa mga tao na marami pong dala na hindi po ikabubuti namin. Ako po ay nanalangin na kami po iligtas nyo sa mga taong mapanganib, at kami po iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya, sakuna, at anuman pong klase ng karamdaman, at tukso na rin po.
Ako rin po ay nananalangin na magkaroon po ng kagalingan ang lahat ng may karamdaman, lalong-lalo na po yung mga may malalala na talaga naman pong sige po ang hingi ng panalangin sa inyo, sige po ang hingi ng milagro magmumula po sa inyo. Naway sila po ay inyong dinggin sa kanilang mga panalangin, at ako po ay nananalangin na sila po ay magbalik loob po sa inyo para po sa tuloy-tuloy ng kanilang paggaling. Ngayon po, ako po ay nananalangin sa inyo, napakibasbasan po itong mga barahang ito para po makapagbigay ako ng tamang mensahe po para sa kanila. Maraming salamat po. Amen. Okay po, start na po tayo. Okay, so syempre mag-oracle po muna tayo. Oracle, 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 go. Oracle na, oracle pa. Oracle tayo. Medyo alam nyo, kung i-rate to 1 to 10 ko po yung pagkatinanlamunan ko nasa po nasa parang 8 pa rin. Sana mag-7 na siya or 6 by tomorrow. Ganun. Ganun. Para maging okay na ako. Ang hirap po Alam niyo hindi kayo makatulog. So, let's see. For some, sinasabi po na this is a blockages, no? Yes, considering yes. Pero, this is the way din ni God na para magpahinga or parang magbigay naman ako ng time sa sarili na kailangan niya pa akong bigyan ng sakit. Okay, so may delivery po kasi. Okay, so resume tayo. Okay, so syempre shuffle muna tayo. So kailangan po natin talaga mag-iingat ngayon. Kasi alam niyo talaga ito is virus po talaga. Okay, so shuffle na po tayo. Yun! Third eye awakening, mga baby loves. Okay, so collective. Yung third eye mo dito is Yan na siya. No? Is yung nagmumulat na siya. No? Nagmumulat. No? So malamang to is minsan sarado, minsan bukas. Okay? So hindi pa to talaga fully na talagang open. Okay? So sometimes yung third eye mo dito is yung bukas, minsan hindi. Okay? Kung minsan matakas ang sets mo, minsan hindi. No? So meron po yung kung gusto nyo po yung lumakas or mag-open, no, is through meditation po is pwede nyo pong gawin dyan. Okay? Oops. Tatlo kagad. Okay, so spirit guides. So, meron tayong spirit guides. Okay, so about nga pala dun muna tayo sa third eye awakening. Expand ko lang yung explanation about sa third eye awakening. Okay, just sa third eye awakening muna yan is kumbaga, malaki ang tulong po niyan, especially sa mga healers, no? Kasi kumbaga, pagka open yung, andun na yung third eye awakening, no? Is andyan na yung possible na makakita ka na ng mga images, or nakakaramdam ka na ng mga, mayroon ka na mga goosebumps, mga ganyan, no? And, eto rin yung way para magkaroon ka na talaga ng, yung psychic abilities, no, is dito yan papasok. And even yung intuition mo dito is talagang magbo-boost. Okay, so dahil dito sa third eye awakening na to, medyo marami ka nang makikita nakakaiba sa paligid mo, no? Na tipong isang tingin mo parang may makikita ka mga imahe, even sa mga walls, sa ceilings, sa mga gamit, sa TV, mga ganyan. No? So diyan makakabuo ka na or may makikita ka parang sa isang pihit ng mata mo, may makikita ka sa isang pihit ng mata mo meron na naman, no? So diyan ka makakita ng iba't ibang lahi, no? Merong matangos ang ilong, may makikita kang alien, may makikita kang mga bata, may maliliit, may dwarfs, ganyan. Kung ano-ano pa, and may makikita ka diyan mga duwende, ganyan, kabayo, kung ano-ano, no? So yan yung ng third eye awakening.
No, pero pagka talagang yan nagbukas ng bonggang-bongga, ay that's the time na makikita ka na ng mga actual na multo, mga ganyan, or mga taong nategi bells, luwa ang mata, ganun. And andyan na yun talagang, even sa tenga mo, makakarinig ka na ng mga bulong. No? Hindi lang sa mind. Okay? So, now, ang kailangan mo lang dyan is balansehin yung third eye mo. Meron pong way kung paano po mababalanse yung third eye na yan. No? Better kumausap kayo ng mga mentor or ng mga healers, no, para po mabalanse yung third eye ninyo, para hindi kayo makakita ng mga mumu, no, ng mga parang ang makikita nyo lang talaga dito is mga gabay nyo lang, no, yung mga gabay nyo, yung mga tutulong sa inyo, yung mga ancestors nyo lang, even spirit guides. Okay, so about sa spirit guides naman is andyan yung talagang actually sila yung madalas na nagpaparamdam sa inyo, no, yung mga spirit guides na yan. So sa pamamagitan ng third eye nyo is andyan yung nasisense nyo sila, or even nakikita nyo rin sila sa vision ninyo, no. So yan ang mga isa sa mga parang tumutulong din, no, kung paano lalakas yung third eye nyo. Okay, so alam nyo kahit na ganyan na andyan yung mga spirit guides ninyo, for sometimes, no, is nakakakita rin kayo ng mga demonic entities, no. So yung mga demonic entities na yan, makikita nyo rin yan through vision, no. So alam nyo yung pumikit lang kayo, then pumikit na kayo ng mga 10 to 15 minutes or 5 minutes muna to 15 minutes, is may makikita kayong mga imahe. Pag may nakita kayong red eye, then talaga mababagsik, no, nasa maitim ang background, then that's demons, no. So hopefully sa inyo po na may third eye awakening, nagkaka-experience na third eye awakening, is hoping na meron kayong mga kinakain na dasal to kill them, to beat them, no, those demonic entities. Okay, so make sure na andun yung marunong na kayo or meron na kayong nakakain na dasal bago talaga totally magkaroon ng or mag fully open yung third eye awake, yung third eye ninyo. Okay, so let's see kung ano pa. So expose. Okay, so before that, no, kasi may demonic third eye, spirit guides, demonic entities, and meron dito they love you, no. So sinasabi dito na alam nyo yun, kakaiba ka, no, meron kang kakaibang kakayanan, no. So dito alam mo yung tipong even parang kakaiba ka dito, bebe, ha. Tell me kung sino ka dito, kasi parang even yung demonic entities is parang may something na kaya mo ring mapasunod, no, na parang hindi naman demonic as in demons to, no. Parang meron lang mga entities na parang ando sila sa bad side, dark side, no, pero kaya mo silang na-attract mo sila, pero pagka na-attract mo sila, nag-change sila to angels. Gets nyo? Na tipong demon sila, no, nalalapit sa inyo, pero gusto nilang magkaroon ng pagbabago. Parang ito yung I'm talking to mga fallen angels, no. So pero mga fallen angels na lumalapit sa inyo na gustong magbago, no, na parang alam nila na ikaw lang yung way para napalambot ang puso ni God, na sila ay patawarin, or parang alam mo yon, na parang bumaba rin sila dito sa lupa, no, para lumapit sa iyo, para matulungan ka nila sa mission mo dito sa lupa. Pero from demons, no, is magiging angel sila. Ganun. Kasi mahal na mahal ka rin ni mga ito. Mahal ka nito mga totoong spirit guides mo na to, even tong demonic entities na to na lumalapit sa iyo. Is andito yung eto, ha, is ano to, ha, for sure meron po nakaka-encounter nito. I-chat nyo na lang po ako kung sino, wag na lang po kayo mag-comment, no. Medyo sensitive po kasi to. So yun po, no. So parang nakaka-attract ka din ng mga something na nasa dark side, no, pero andun yung willing sila na baguhin mo sila. Gusto nila magpaampon sa iyo kasi gusto nila ng pagbabago.
no? Alam nilang ikaw yung way para sila ay makatawid or para sila ay patawarin. Kasi meron silang mga nagawang hindi magaganda from heaven, kaya binaba sila sa lupa dito. That's why sila yung naging fallen angels. Okay? So, hindi naman, actually, itong demonic entities na to is, andun lang yung talagang nasa dark side, no? Kasi ito yung, parang isa rin na, actually, itong mga demonic entities, ito is talaga nagpapakita to sa third eye mo, no? Pero andun din yung sinasabi nila na for some na talaga nalulusaw mo, malulusaw at malulusaw mo to, no? Pero merong mga entities, no, from heaven na fallen angels na pumunta rito para lang protektahan ka rin, no? Pero andun yung babaguhin at babaguhin ng Panginoong Diyos Ama ang mga itsura niyan, no? From mukhang demons magiging angels yan. Babaguhin nila yan. Babaguhin ni God yan. Okay? Parang ikaw lang din naman to eh. No, collective. Kumbaga noon is hindi ka naman talagang sabihin mong perfect. I mean, kahit hanggang na kahit ikaw ay healer or tarot reader, hindi ka pa naman din perfect. But then, andun yung a lot of changes is meron. Na nagkaroon ka ng changes na talagang yung huge transformation isa sa sayo. So, etong dumadating din sa inyo na mga, explain ko lang po, no, kasi baka misinterpret nyo na meron pong dumalapit sa inyo mga demonic entities, which is sila po ay humihingi ng tulong sa inyo. Na alam po nila na sila, ikaw, collective, is ang makakapagpabago sa kanila. Even yung pananaw. No? Nakakatuwa yun kasi alam niyo yung pinupuntahan kayo ng mga demonic entities, hindi para salbahihin kayo, hindi para sabotahe kayo sa mga ginagawa nyo, kundi andyan sila para humingi ng tulong na sila ay pagalingin nyo, linisin, i-cleanse, no? Para maging angels muli or maging one of your guides, no? Pero make sure, no, na bago mo tanggapin ang mga ito is make sure na bago pumasok to sa teritoryo mo is ando na yung angelic face na sila, no? And andun yung basbas from God na talaga sila andun na yung nagbago na sila bago mo sila papasukin sa buhay mo. Okay? Again, lahat naman po ng karamihan po, no, hindi ko naman ito nila lahat, baka ma-misinterpret din ako ng mga guides ko na minsan pong naging demonyo ang mga anghel po talaga, no? Hindi po lahat ng anghel is anghel. Meron pong mga anghel na talagang dating naging demons na naging anghel, no? Pero andun po yung changes. Kaya meron po mga mood swings din po yan. Meron din po mga ugaling hindi magaganda yan. May pagka-brat, ganyan, matitigas ang ulo. Yan yung ayaw sa kanila ni God, kaya sila binaba sa lupa. Pero nandyan sila sa iyo dahil alam nilang matutulungan mo sila, no? Na mahubog at maging mabuting anghel at maging mabuting anghel sa panahon ngayon, no? Kasi talagang naging pasaway sila sa langit, kaya sila binaba ni God, and yun, parang kaparusahan na rin yun, no? So now, etong ano na to is ayun na, ando na yung expose talaga na malalaman kung ano yung reasons bakit na andito itong mga demonic entities na to sa'yo. May expose yan. Pero for me, sa nasisense ko, kaya lang naman sila lumapit sa'yo dahil talagang kailangan din nila ng tulong na hindi naman nila gusto maging ganun. Gusto nila maging mabuti, pero meron lang nag-udyok talaga at sila ay naging parang mahina, marupok. Kaya humihingi sila ng tulong humihingi sila ng tulong ngayon sa'yo para magkaroon ng pagbabago. Galing, no? Now we have the evil eye. So, ito yung mga may expose, no? Or i-reveal sa'yo ni God kung sino itong mga talagang taong naiinggit sa'yo. Not only dyan sa paligid mo, but also dun sa mga iba pa, no? Iba pang paraan. Meron pa siyang i-reveal sa'yo na si God na iba pa na mga evil eye, no? So, ang kailangan mo talaga dito is talaga mag-unwind, mag-relax, no? Magbakasyon, no? Para naman ano mo yung kung gusto mo talaga na magkaroon ng maging super active yung third eye mo, is kailangan mo talagang magpahinga kasi more on meditation ang kailangan mo dito pagka gusto mong i-enhance yan, talagang buksan ng third eye mo. Okay? Okay, so let's see.
Oh, hello mga tarot readers. So this is for you. So for some of you, some of the tarot readers here, no, for some of the tarot readers here is andun yung nag-open ng third eye, no? Andun yung nag-open ng third eye mo, maybe more on gabi. Masasabi kong more on gabi, no? Pagtungtong to ng mga 6, 7, 8, 9 yan. Basta kumapit ang dilim, no? O andyan na yung moon, is andito yung bumubukas na yung third eye mo. No? Then, sa morning, bihirang-bihira siya magbukas. Madalas tulog ka sa morning. Madalas tulog or pikit ang third eye mo sa morning. Okay? So, we have angels, ancestors, guidance. Okay? Okay, so we have the angels and ancestors here. Guidance. Okay? So, as a tarot reader, collective, no? Kung ikaw is a tarot reader here, no? Is andyan yung mga angels and ancestors mo. Ibig sabihin, talagang well-guided ka. Okay? Kasi sila yung mga nag-guide sa'yo dito, darling. Okay? Ano natin dito sa kabila? Kung ano pa yung sasabihin sa'yo? Ay, ano pa yung sasabihin ng ating Holy Spirit? Ano po natin? Okay? Okay, so your intuition. Yan. So, yung intuition mo dito, once talaga po nagkaroon kayo third eye awakening, no? Is yung intuition nyo po dito is talagang tumataas or mas lumalakas. Lalakas at lalakas yan. Kaya pagka kayo po is nagkaroon na po ng mga kutob na yan, ano, paniwalaan nyo po yan. Okay? Huwag nyo pong i-ignore yan kasi once na kayo po ay kinutuban, meaning po is totoo po yan. Okay? So, let's see kung ano pa. Oh, see? You're not alone. Hindi ka talaga alone, no? As a tarot reader or healer, hindi ka dito alone. No, meron ka talaga mga kasamang mga angels ngayon, no? Kung napapansin mo or nararamdaman mo minsan parang kinikilabutan ka, ibig sabihin na andyan yung mga yan. Andyan yan, nag-ano sa'yo, nag-guide sa'yo, or alam mo yun, yan yung way na parang pag-pamper nila sa'yo or para i-relax ka, na nagpaparamdam sila sa'yo na andito kami to take care of you. Okay? So now, andito yung nagkakaroon ka na rin ng growth, more on spiritual, physical, emotional, and mental. Okay, so kung ito po is i-base ko po to. Ito is ano to? Okay, itong reading po na ito, no, again, ito pong reading na ito is for mga beginners. Okay? So, ito is for mga beginners sa mga healers. Pero sa mga tarot readers po is, andito po yung maybe nagkakaroon po kayo ng deep connection ngayon kay God. No? So, andito yung talagang well-guided kayo ng divine, ng angels, ancestors, universe. So, now, dito is, kung dati parang more on psychic abilities ang meron lang kayo, no? Pero now is andito yung third eye nyo is nagbubukas na. Okay? Sa tarot, sa healers, bukas na siya. Nagbubukas na rin sa mga bago-bago. Lalo na yung kaka-devotion lang. Yung baguhan pa lang sa pagdedebosyon. No? So, ito yung nag-uunti-unti na bumukas ang third eye ninyo. For tarot readers naman, is nandito yung talaga nagkakaroon na siya ng growth. No? Sa lahat. Sa spiritual, physical, emotional, and mental. Okay? So, we have the financial crisis here. So, for some of you, no, for some of you is talagang andito sa financial crisis, no? Pero, etong financial crisis na to is tapos na to eh. Or, kaya, kasi pagka, alam nyo, based on my experience, no, bago po ko pumasok sa mundo ng spiritual, is andun po talagang halos niyakap ko to. Pinagdaanan ko po talaga to. As in, nagkapaksi na ang inyong Angel Whisper 11. Ano? Ganun po siya. No? Pero, alam nyo po yung, habang nandun ako sa spiritual journey, andun po yung, dahil nga po, nakakapagpagaling na po ako, nagagawa ko naman po yung mission ko ng tama. So, meron po dumadating na blessings, no? Meron po dumadating na blessings or yun po yung i-consider nyo na po na reward sa inyo ni God. Kasi, yung mission na ibinigay niya sa inyo is ibinibigay nyo naman po sa Kanya or nagsasagawa nyo naman po ng tama.
Kaya ito pong financial crisis na to sa mga beginners na healers, talaga pong mararanasan nyo po to. Pero, lilipas at lilipas din naman po yan. Basta po, doon po kayo sa right path. Wag na wag po kayong gagawa ng kaliwa. Wag na wag po kayong mga nakit ng tao. Wag na wag po kayong, alam niyo yon, tatanggap ng pera para lang makapanakit ng tao. Nababayaran kayo ng halimbawa 50,000 para lang lumubog ang buhay ng isang tao, para lang hindi makapag-apply ng trabaho, para hindi makapagpunta sa ibang bansa. Yung mga ganon, or mas mahirap, mas worst is yung bibigyan mo ng sakit yung tao, yun po. Okay? So, yung mga ganon po, yun ang pakaiwasan nyo po. Okay? Pero normally talaga pong pagka pumapasok po kayo sa spiritual, is talaga pong na-experience po yung mga ganyan. Okay? Even heavy loads, no? Ito is talagang magpapatotoo po ako dito, no? Na talaga pong nung ako po talaga nasa umpisa pa lang. Hindi lang po ako to. Malamang po lahat kayo dito makaka-resonate. No? Especially po yung sa mga datihan, yung matatagal na po na healer, no, na nag-start muna po talaga yan na talagang sumusuot po sa butas ng karayom. No, na talagang mahirap, no? Mahirap po talaga. Pero andun po kasi yung yung willingness, and talagang from your heart po kasi. Parang pagka-desire mo kasi ang ginagawa mo, andun yung happiness. Andun yung, alam niyo yung sa iba parang ang hirap-hirap ko, pero sa iyo parang laro lang. Kasi gusto mo yun eh. And andun yung guidance kasi from God and from Holy Spirit. Kaya kumbaga andun yung talagang na isasagawa mo ng tama at napagtatagumpayan mo yung paggagamot. Even sa mga tarot readers, no? Ganun din, na kumbaga, na isasagawa mo ng tama or na i-deliver mo ng tama yung mga messages para sa mga clients mo na may satisfaction. No? Na talagang halos babalik-balikan ka. Kasi, kumbinsido sila sa mga sinasabi mo eh. Tama lahat yung mga sinasabi mo sa kanila. Na hindi mo i-consider na yung pag-uusap nyo, hindi niya kino-consider ng client mo na yan na hula. Kasi iba po yung hula eh. For me po, ako nga po ayokong tawagin ako manghuhula. Kasi hindi po ako nanghuhula. Kasi ito po ang nilalatag ko na to is from divine po to eh. Hindi po to yung hindi ko po to pinag-aralan. Hindi ko po to pinag-aralan yung isang ganito, especially sa mga tarot. Hindi ko po pinag-aralan yung details na yan. Okay, hindi ko po pinag-aralan yan. Basta kung ano po yung ibaba, yun po yung express ko. Yun po ang mensahe eh. No? So, ganun po. So, itong heavy loads na to is, karamihan dito na nagpapabigat sa'yo is yung mga enemies mo. Yung mga gumagawa sa'yo ng spiritual attacks, family members na gumagawa sa'yo ng spiritual attacks, even friends, no, na talaga nilagapak o binagsak yan, and even ginawan din kayo ng love spell dahil gusto niya sirain yung family mo, relasyon mo ng asawa mo, relasyon mo ng boyfriend mo. Isa yan sa mga target niya noon. No, especially family. Talagang gustong-gusto niya sirain. Gusto niya maging wasak ang pamilya mo. Pero hindi siya nagtagumpay dito. No, hindi niya napagtagumpayan niya. Okay? Okay. Now we have they know who you are. So now ito mga enemies mo, ito nagbibigay sa'yo ng mga heavy loads, na mga pagsubok, no, kung ano sakit, bagsak, no, is kilala ka nila. Alam nila kung anong kakayanan mo. Kaya talagang ito, alam nyo, may katigasan talaga ng ulo to kasi they keep on attacking you spiritually, pero nararamdaman din nila na andun yung backfire, nagba-backfire sa kanila, pero sige pa rin sila ng sige. No? Pero alam mo, kahit anong attack ang gawin nila, hindi ka nila mapapabagsak. Okay? Kasi lagi kang ganito. You're healed. No? Andun yung banatang ka man nila, bigyan ka man nila ng sakatutak na spell work, pero gagaling at gagaling ka. Pinagagaling ka ng mga guides mo, ancestors mo, universe, angels, no? Lahat yan, pinagagaling ka. Kaya kumbaga, hindi sila talaga magtatagumpay sa mga plano nila. Lalong-lalo na sa'yo. Kasi you're the chosen one, you're an earth angel, kaya hindi sila magsasaksit sa mga ginagawa nila. Babalik at babalik lang sa kanila. Okay? So, ito ang dapat sa'yo, ang mag-celebrate. Ito ang gusto rin sa'yo ni God, ang magkaroon ng celebration. Okay? So, dadating at dadating yan, or maybe nasa sa'yo na ito ngayon, kasi
Ito kasing reading na to, no, is kung nag-umpisa tayo sa third eye, naglalakbay yan papunta sa future, no? Yan. So, andyan yung talagang, it's time for you to celebrate. No, kasi, ito yung marirecognize ka naman talaga. Marirecognize ka, okay? Confused. So, you're confused. No, maybe, andun yung, maybe parang katulad din kita, no, na parang you're a healer and at the same time you're a tarot reader, no, na parang hindi mo alam kung saan ka. Na hindi mo alam kung ano ba talaga ang mission mo, ang maging healer or a tarot reader, no? So better ask God's guidance, signs, no, para alamin kung para saan ka talaga, no? Pero kung saan ka sa tingin mo, ikaw mismo din kasi kasi mataas naman ang intuition mo eh. Sundin mo yung intuition mo, sundin mo yung heart mo. Kung kaya mo namang pagsabayin, go! No, kailangan mo lang talagang balanse lahat. Kailangan balansehin. Okay? So, kung andun yung, pero kung andun yung pinaka-desire mo, doon ka. Para hindi ka, ano mo yun, kasi baka mapunta ka sa, sa stuck energy, no, pagka halimbawang, hindi naman pala kaya, hindi pa kaya, no, tapos pinilit mo. So, andun yung, maaring, andun yung manghina ka, or worst, meron talagang nababaliw po, no? So, make sure na kung a-accept mo yung double mission is kayang-kaya mo, no? Pero, kung talagang yan is meant for you at yan ang binigay na mission sa ni God, a healer and a tarot reader, wala po kayo magagawa. Kailangan nyo po lang balansihin yan, kailangan nyo po mag-aralan na mabuti para po maisagpaan nyo ng maayos. Okay? Okay, let's see. Last card. Oh, see. Spell word. Okay, so andito yung confusion mo, no? Kasi nga, kumbaga parang, sa tingin mo talagang hinaharang ka nitong mga ito kung paano ang gagawin mo. Parang, andun kasing kaya mo naman i-double or pagsabayin, pero andun yung, parang may humaharang, parang may something na ayaw ka paging healer at ayaw ka din gawing tarot reader. So, alin doon, no? Pero sa tingin ko, parang you're meant to be, both. Kasi, dito or maybe as a tarot reader, no? Kasi andito yung sinasabi, kung susundin ko talaga to or i-analyze ko maigi or to make this reading short, no? Is andito yung naka-highlight ang parang as a tarot reader, no? Na sinasabi na parang pumapasok ka na din sa mundo ng spiritual, no? Kumbaga dati pinag-aaralan mo lang yung mga cards, ngayon hindi, no? With the help of spirits is nakakapag-send ka ng messages na rin sa iba or sa clients mo, no? So, yung spell work is talagang kabuntot natin to. Basta po kayo ay pumasok sa loob sa spiritual, asahan nyo na po na talaga merong mga spell works. Na kahit hindi po kayo nanggagamot or ito sa tarot reader, pero meron kayo nabasahan na merong something doon para nagkakaroon na po kayo ng connection doon sa gumagawa, doon sa kliyente nyo. Okay? Kaya make sure po na pagkapapasok po kayo ng spiritual, as a healer, or sa spiritual po mismo, no, is kailangan po well prepared po kayo na talaga marami na po kayong bala, na marami na po kayong nakapondo, dagasal, orasyon, bago po kayo sumabak sa mundo ng spiritual. Kasi po, talaga po napakadelikado, pero very, very fulfilling. Napakasarap. Wow, patong card. Wow. Okay. So we have the Three of Swords, the Sun, and the Page of Cups. Okay. So, ang sinasabi naman dito sa Three of Swords is sinasabi din na talagang you're totally healed, no? Na talagang andun ka na sa success Kumbaga nakuha mo na yung victorious life, no? Yung victory, nakuha mo na reach mo na, and andito niya talagang totally healed ka. Kasi bakit? Kasi spiritually talagang pinahilled ka ng mga guides mo na talaga andyan sila kasi mahal na mahal ka nila, no? Mahal na mahal ka nila. And now it's time for you to relax, no? So, sinasabi dito na kailangan mong mag-relax, kailangan mong pakalmahin ang sarili mo,
no? Because I've seen na ano dito ang mga mga lavender, no? Kasi ang lavender is pampakalma yan no? So ang kailangan mo dito is magpakalma, no? I mean kumalma, mag-rest, no? And sinasabi rin dito sa Three of Swords mo na to is andito yung talaga magkakaroon ka ng new alam mo yung maraming magbabago sa'yo. Hindi ko to i-generalize na talaga magbabago. Parang from rags to riches is number one, na talagang may marireceive ka dito na talagang mga unexpected blessings, income, ganyan, no? Talagang andito yung magbo-boost ang bank account mo, darling. Okay? Kasi talagang you're healed, and we have the sun. The sun is talagang represents as talagang a huge transformation, or talagang sign to ng abundance, prosperity, harmonious life, blissful life, yung mga ganyan, no? So dito is talagang ano ka na dito, well prepared ka na sa panibagong yugto ng buhay mo na tatakakin mo, no? So dito sa Page of Cups, sinasabi naman na talagang may mga mamimit ka pa, no? Or parang dito is sinasabi na yung laban mo sa mundo ng spiritual, or buhay mo sa spiritual is talagang napakalakas, no? Talagang parang bang sa tsunami na talaga napakataas, no? Above sea level, parang mga ganon, no? So sinasabi rito sa Page of Cups na kumbaga yung stability, no, ng career mo, or ng pagiging healer mo or a tarot reader mo is ano na, ano ba tawag doon, nakaselyo na, no, na talagang wala nang kukunya. Parang eto na yung tagumpay mo no? Eto na, nasa kamay mo na. Papagtatagumpay mo pa ang iba pang susunod, no? Sa mga susunod pa na darating sa iyo, mga clients or what, pasyente, lahat po yan mapagtatagumpayan nyo. Okay? And sinasabi rin dito sa Page of Cups, make sure po na lagi kayong this is para paalala na kailangan nyo pong mag-cleanse, no? Mag-cleanse po kayo sa running water, no? Or sa mas maganda po talaga is sa dagat, no? Punta kayo sa beach. Ang dami naman po magagandang beach. Kahit po naman hindi yung mamahaling beach, basta po makapag-lub-lub lang po kayo, is very good na po yun. So, better na po yun. Okay? So, dito sa Page of Cups, sinasabi rin na talaga may mamimit din kayo na parang meron kayong makikilala na tao na talagang magtuturo sa inyo, no? Na talagang para ma-enhance yung gifts and abilities na meron kayo. Meron po kayong naman. So, antay-antayin nyo po yan dahil ibibigay po sa inyo ni God yan. Okay? So, let's see. Ano pang sasabihin ng card? Oops. Okay. Dalawa to. Ching! Sabi ko din. So, we have the Nine of Wands, which is talaga namang napakatapang. And we have the Ten of Swords, diba? So, ito mga bumabanat sa'yo na ito, nagbabackstab sa'yo, no? Is talagang buong tapang mo na itong, kayang-kaya mo na itong ibit. Pinapakita lang dito sa dalawang cards na to na talagang alam mo na rin kung sino itong mga ito. No? Kasi alam mo yung intuition mo dito, and even yung psychic abilities mo is talagang wala nang palya. Parang lagi itong bagong, yung change oil. Laging nag-change oil. Laging maganda ang takbo, no? So, dito is alam mo yung papalapit pa lang sila, alam mo na meron, no? Kaya dito, yung mga attempts nila sa'yo, no, is walang saysay. Okay? Kasi dito is talagang bukod sa alam mo at alam mong buong tapang mo na itong kayang harapin, is naandyan pa yung mga guides mo. So, paano sila mananalo sa'yo? Kung tutuusin, hindi lang naman 4-5 ang guides mo, 10, hindi, ang dami nag-guide sa'yo. So, paano kanila mabibit? No? Kaya kung ako sa'yo dito talaga, collective, make sure na andun yung communication mo with your guides. No? Kasi andyan sila sa'yo to protect you all the way down. Lahat, as in, kahit na anong mangyari talaga, andyan sila para protektahan ka, suportahan ka, i-guide ka sa mga ginagawa mo. Hindi lang sa panggagamot, hindi lang sa pagbabasa ng tarot, even sa iba pang mga gawain, nandyan sila at tinutulungan ka. Huh? Okay? Two cards na naman, darling.
Okay, so we have the Temperance and Ace of Swords. So now, we have the Temperance as Ace of Swords, no? So dito sa Ace of Swords, sa Temperance muna tayo, no? So sinasabi dito sa Temperance, no, is sinasabi na, kumbaga, kailangan mo lang talagang balansin yan. Since you have a double mission here, no, as a healer and a tarot reader at the same time, so kailangan mo dito i-balance yan. Kailangan mo na rin spread yung wings mo, no? Fly high, no? Kasi andito na yun talagang ready ka na eh. Ready ka na sa, anong tawag doon? Sa laban, no? Ready ka na. Okay? So, ang kailangan mo lang dito is to be brave. Yung faith mo is taasan mo. And yung connection mo kay God is talagang solid. No? Dahil talagang, pagka na kay God ka, talagang lahat ng imposible, posible. Okay? So, let God mo na lang lahat ng mga worries mo, doubts mo. Hayaan mo si God. No? Hayaan mo siya. Okay? So, we have the Ace of Swords. Meaning dito talagang is you have the swords. No? You have the weapons, no? Pagdating sa mundo ng spiritual. No? Na talagang kayang-kaya mong i-beat ang lahat ng mga yung mga gustong sumugod sa'yo. Lahat ng mga attack sa'yo, kayang-kaya mong i-beat. Huwag ka lang matatakot. Huwag ka lang parang pangungunahan ng kaba, nervyos, kung ano man, no, para mapagtagumpayan mo tong double mission na meron ka ngayon. Okay? So, yun lang naman. Pero ito kasi yung Ace of Swords na to is ipinapakita rin dito yung parang reflection mo, no? So, kailangan mo lang talagang mas maging matatag ngayon, no? And sa nakikita ko rin dito, no, sa Ace of Swords, andito yung nakaguide sa'yo, yung mga ancestors mo, no? Even yung mga loved ones mo na namayapa na, no? Spirit guides is there, no? And andito talaga yung Holy Spirit, no? God is with you talaga, no? To guide you sa lahat ng bagay. Sinishield ka nila, oh. Sinishield ka nila. Ang taas ng protection mo. Ang lakas ng protection when it comes to na mo yun, pagka nakikipag-combat ka. Ang taas, lakas. Ang lakas ng protection mo. Okay, so we have 17 or 17 sa angel number, which is I am independent. Now, the quality of work you can produce when you're doing at it alone, it's almost unbelievable. You are as independent as you are ambitious, capable of performing every step of the way with efficiency, focus, and skill. Ganon ka, bebe. Okay? So, andito yung talagang, alam mo yung mag-isa ka, pero grabe ka kumilos, parang isang batalyon ang katumbas ng isang katawan mo. O, diba? Bongga ka doon. Di ka ba ma-amaze doon na talagang nandun yung kalakasan mo? Nag-iisa ka. Nag-iisa kang lumalaban pero kaya mong i-beat ang mga yan. Kaya huwag mo ikukumpara ang sarili mo sa ibang mga kapwa mo healers or tarot readers. No? Kasi iba ka. Iba ka. Iba yung binigay sa yung skills or ability si God, no, pagdating dito sa ganitong mission. Iba. Kakaiba ka talaga. Ano siya, unexplainable eh. Hindi, ang hirap ipaliwanag, no? Pero talagang kung power lang din sa pag-uusapan natin dito, talagang kakaiba ka sa kanila. Kakaiba ka sa lahat. Yun lang yun. No, kasi nagagawa mo lahat yung mga imposible, nagagawa mo. Na parang naglalaro ka lang. Ganun. Na hindi, parang, kung titignan ka ng ibang mga, siguro mga ordinaryong tao, na parang naglalaro lang naman yun eh, pero papagaling niya. Ang galing naman, nagkukipagkwentuhan lang siya, napagaling niya na. Di mga ganun. No? So, iba ka eh. Okay? So, we have the 9-9. So, this is I am courageous. So, it is time to get to work on the realization of your soul's mission in life. Yes. Kailangan mo talagang gawin, harapin, no? Kung ano man yung mission mo, no? You have a higher purpose in this life that is yours and only yours to fulfill. Tama. Diba? So, unleash your true power. Yun lang naman yun eh.
'Di ba? So, ang kailangan lang dito, no, is talagang namnamin mo na yan. Wala na kasing urungan yan. Kasi pagka inurong mo yan, naku po talaga. No? So, kung nararamdaman mo na ikaw ay may kakayanan, i-embrace mo na yan. Do it na. Gawin mo na yung mission mo dito. Kasi lahat naman tayo dito sa lupa may purpose. Kaya tayo nilabas ni God. Kaya tayo nandito sa mundo, may kanya-kanya tayong purpose. Actually, lahat tayo merong healing power. Hindi lang natin alam kung paano gamitin. No, kasi yung iba ay naabuso, yung iba alam ni God na parang dadali lang sa masama. No, kaya parang inan na lang ni God na sige, tago mo na lang yan. Parang ganon. No, pero for some na talagang meron namang chance, no, a big chance na magbago kahit nanggaling ka sa bad side, no, is andun na talagang spiritual awakening is na andyan talaga. That's why andito yung third eye awakening. No, kasi ano na to ay calling, no? And for sure, this is one of your desire na kaya sinuportahan ka dito ng Diyos Ama. Okay? So, yun lang naman. So, we have 1799, angel number meaning. Angel number card. So, hingi tayo ng last card. Parang 1-1 yun. 1-1 ba? Wait. Ching! Ay, 13 pala. Okay, so 1-3. So, I am confident. You are a conscientious worker with a knack for coming up with creative ideas and turning them into something real. Wow, talaga ba? Iba ka, ha? Talagang game na game ka, kumbaga. Kumbaga, dito yung laban na laban, no, sa mundo ng spiritual. Very good ka doon. No, talagang confident ka na gawin ng lahat, na walang doubts. Very good ka doon. Gusto ko yun. Gusto ko yung mga ganong attitude, no, na talagang laban kung laban. Walang urungan. No? Ganun yun. Kasi alam nyo talagang pagka ang pananalig nyo sa Panginoon Diyos Ama is talaga napakataas. Walang urungan talaga. Dahil alam nyo sa sarili nyo nakasama nyo siya eh. Wala kayong dapat ikatakot. No? So practical outlook keeps you determined and on track as you work steadily towards your goals. Yun na nga. So talagang ginagawa mo ang lahat. Dahil alam mo pagtatanggapin mo naman lahat yan. Lahat yan. No? Kasi meron kang anong tawag doon? Teamwork. Hindi. Ano yan? Teammates. Sinabi ko. Basta gano'n, meron kang group or teammates sa tinatawag. Parang, or team, yun na lang, team, no? Meron kang spirit warrior team, ganyan. Or meron kang tinatawag sa team mo, nasa mundo ng spiritual, na tinatawag mo pagka every time na nagagamot ka. So, yun. No? So, yan yung reading mo for today. So, we have 1799 and 13 na angel number mo. No? Na ikaw ay independent, courageous, and very confident naman sa mga ginagawa. Which is maganda kasi wala doon yung mga doubts mo or mga takot, no, pagdating sa panggagamot mo or sa pagre-reading mo. Okay, so that's your reading for tonight. So, hoping na may mga naka-resonate. And sa mga naka-resonate, no, again, this is for sa mga baguhan, no, na tarot reader, healer, and ito naman is yung mga nagta-tarot reader na nagkakaroon na rin ng spiritual awakening, na talagang doon na rin yung nagbubukas ang third eye nila. Okay? So, good luck po sa inyo and enjoy nyo po yung journey, and make sure po na meron po tayong connection kay God, or everyday po is mag-ask po tayo, mag-pray po tayo and ask guidance po lagi kay God. Not only kay God, but also to sa universe, sa ancestors nyo, spirit guides nyo, as nakalabas naman po dito. And again, doon po sa mga demonic entities na gusto po magpaampon sa inyo at gusto magkaroon ng pagbabagong buhay, give them a chance. Why not? No? For sure na humingi na rin po ng kapatawaran yan kay God. So, if possible, no, kung kaya nyo naman pong baguhin, go. Pero kung hindi po, pwede naman po yung i-reject. No? Pwede nyo po yung patunayan niya muna na siya ay magbabago bago nyo sila i-accept. No, yan mga fallen angels na yan. No, so yun po yung kino-consider ko doon sa mga demonic entities, which is yung mga fallen angels na gusto po magpaampun sa inyo, na gusto po magkaroon ng pagbabagong buhay. Pero kung nandun po yung i-allowed sila talaga ni God na pumasok po sa buhay nyo, then wala po tayong magagawa. Pero make sure po na makakatulong na po siya sa
sa mga mission po ninyo. Hindi po kayo makukonsumisyon. Okay? So, ganun lang po yun. Okay? So, hoping po na meron po tayo na sagap or meron po tayong natutunan sa reading natin na to. No, again, this is medyo serious talks, no, kasi may pumasok po na demonic entities or earth fallen angels na gusto po magpaampon sa inyo. Again, uulitin ko po ulit for the third time or fourth time. Make sure po na ito po is bago nyo po tanggapin is alamin nyo po muna maigi kung karapat dapat po sila sa team ninyo or tatanggapin po siya ng mga guides ninyo. Ganun lang po yun. Okay? Kung sila po ay maghuhugas, mag-cleanse, magsisisi, or talagang willing na magbago, parang hayaan nyo na lang siguro ang mag-decide is yung mga guides nyo kung tatanggapin sila. Huwag na lang po kayo. Okay? Kung papayag po yung mga guides, then siyempre tatanggapin. Wala po kayo magagawa doon kasi sila na po mag-uusap-usap doon. No? So, ganun na lang po. Okay? So, maraming salamat po and God bless. Bye! Ano yun?